O ang dalawang lalaking magkahawak ang kamay pero nagmamahalan? Magandang gabi. Hi, hello guys! For today's video ay may contest na naman nga ang mga akla. Dito tayo ngayon sa Wawa Orion, Bataan para sa kanilang Baghari Queen 2024. So ina-expect natin na sobrang dami talaga ditong bababa ng mga taga Manila. Pero since hindi nga nagsababa at busy yung iba na meron daw ibang pageant, 7 lucky candidates lamang ang sumali. At number 1 dyan ay si Miss Yuki Ito. Nirampangan nila ng costume at sumunod naman ay si Casey Montesilio. Kahit na nga 7 sila, sobrang kaunti pero sobrang pasabog naman lahat. At ito naman number 3 ay nalimutan ko yung name niya pero taga Baguio City nga siya. O diba, plakado. Nanood nga kami dito dahil inaabangan nga sana namin sa Ate Elsie ng Mundong Ginagalawan, Charing. Ito naman si number 4 na talagang siya nanalo na best in costume dahil sa kanyang pasabog na costume. Number 5 naman ay si taga Baguio City din siya na first time niya ka-jumoy ng pageant pero hindi halata, parang contesera na rin siya. Number 6 naman ay si Miel Marie na taga Angeles City, Pampanga. Walang kupas, walang bukayo, maputi pa rin at makinis, ganon. At ang last candidate nga ay si Cassie Pakulan na talagang very pa-girl at babae. Formal wear. Barangay San Juan Samang Bataan Best in Use Title Holder. SCRC candidate representing the municipality of Samang. Mutya ng Samang 2022 title holder Best in Talent. Miss Philippine Coast Guard Bataan candidate representing the municipality of Samang are Queen Miss Trisha A. Bato. Next ay narampa nga ng ating mga 7 lovely candidates ay ang kanilang casual wear. Kasabay na rin ng casual wear yung pagkakaroon nila ng casual interview. Since wala nga talent, itong pageant na ito ay sa casual interview na sila ay binawi agad, diba? Pagkalapag pa lang, pagkayari ng costume, ay kanya-kanya na silang pasabog. Naku, akala mo naman Q&A na talaga naman bongga at effect na effect talagang lahat ay matatalino, walang tulak kabigin, mahirap itapon dahil nga lahat ay pukpukan talaga. Kahit dito lang sila talaga nagbardagulan sila dyan ng bonggang-bongga. Expect nga kasi namin na talagang sobrang dami ng candidates dito, kaya naman talagang sobrang dami ng mga taga-Bataan sa iba't ibang sulok ng Bataan ang dumayo para sa contest na to para mapanood lang sila. Pero in fairness naman na kahit 7 lamang ang kandidata ay sulit pa rin talaga ang pagpapuyat at pagpapanood namin dahil sobrang gaganda nilang lahat, lalo na to si Casey Pakulan. Kasi Pakulan ba? Charing. After nga nito ay nirampa na nila at hindi nagpakabog sa isa't isa. Ang ganda ng mga katawan, sosyali at balakang na ating mga akla. Gaganda, diba? Akalain nyo bang mga badingin? Charing. O, diba? Pagkatapos nga yung iba dyan, hindi ko na nakuha na ng ganap kasi nga meron kami binili sa labas or nag-start na pala yung contest, nasa labas pa nga kami. Ayan na lang nakuhanan ko sa kanila. Pero in fairness naman, as in talaga, kung ako nga ang judge dyan, mahirapan din talaga ako mag-judge. Pero ano nga, dahil nga hindi na sila magta-top 5, dahil nga 7 na sila. So sila na lahat sasalang sa ating Q&A later. Grabe si Cassie Pakulan, talagang sobrang ganda ng katawan niya. Lalo sa personal, as in talagang akala mo, ano siya, yung sumasali ng Miss Universe sa ganda. Grabe. At ang kinabongga nga dito na Baghari Queen 2024 ay sobrang dami ng special at minor awards. Naku, mamaya yan, meron talagang pasabog lahat sila. Halos lahat nga sila ay nakakuha dyan ng mga special award, kaya naman hirapan na nila yung kanilang long gown competition bago naman tayo mag Q&A. At special thanks din pala, shoutout ko yung aking friend na si Madam Echo Capadosa na nagbigay dyan ng 3 award na 20k worth of jewelries. Oh my God, di ba pasabog doon pa lang talagang panalo ka na, kaya naman ng maswerte si Cassie Pakulan, si Casey Montesilio at si Yuki Ito ang maswerteng nabigyan ng 20k worth of jewelries. Pero lahat naman talaga sila, deserving naman talaga, as in, talaga namang lahat yung effort. Nakita mo naman, talagang, wala akong masabi talaga, lahat ang gaganda. Kaya naman talagang tinapos namin yung pageant, kaya talagang antok na kami sa daming talak ng host. Charing! Kaya naman, congratulations sa lahat ng mga nakakuha ng special at minor award, especially doon sa nakakuha
ng Capadosa Choice Award, o diba? At eto na nga, inirapan na nga ni Cassie Baculan yung kanilang gown na napakasimple, napaka-elegante, sophisticated, pero talaga nadala niya ng bongga. Ang ganda-ganda niya talaga as in, lalo sa personal. Kala mo talagang babae siya, yung sumasali talaga siya ng Miss Universe Philippines, ganon! Nakakaloka, ang ganda. Ay, eto na nga, pinakit na nga muli ang ating mga kandidata. At in fairness, medyo wala na ang tao at kakaunti na nga. Dahil nga this time, parang magwa 1 AM na nga siya dyan na mag-Q&A pa lang. Pero meron pa rin naman mga nanonood. Ay hindi tunay na babae, hindi ganun kayaman, pero kami po ay tunay na nagmamahalan. Isa lamang po ang itatanong ko sa inyong dalawa or sa inyong lahat. Ano po ba mas gugustuhin nyo? Ang dalawang lalaking may hawak na baril o kutsilyo pero nagpapatayan? O ang dalawang lalaking magkahawak ang kamay pero nagmamahalan? Magandang gabi. Sa